ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok
sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinalaga mo ang unang pag-aani ng iyong mga apostol sa pagdanak ng dugo ni Santiago. Ipagkaloob mong tumibay ang iyong sambayanan sa kaniyang pagpapahayag ng pananampalataya at lubusang pagkakamit ng pagdalangin niyang puspusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual ay hamak na baga sa sisidlan ay palayok lamang upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginigipit kami sa kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsay nag-aalinlangan, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan. Naibubuwal ngunit di tuluyang nalulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Kristo, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat, habang ako'y dahang-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may pananampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus, ang siya ring bubuhay sa akin kasama niya, at magdadala sa inyo at sa akin sa kaniyang piling.
Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyong lahat, upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng kalooban ng Diyos, lalo lamang dumadami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Zion ay ibalik ang nangyaring kasaysayan, parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila. Anong rikit? Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtatanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masaya't natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Yaong mga nasidhayong dalay binhit na nanangis ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kaniyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatain ko'y babatahin nga ninyo, ngunit wala sa akin ang pagpapasya
kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Alam ninyo, ang mga pinuno ng mga hintil ay naghahari sa kanila, at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod, at sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging unang ibig maging pinuno, dapat maging alipin ninyo, tulad ng anak ng tao na naparito hindi upang paglingkuran, kung hindi upang maglingkod at ialay ang kaniyang buhay para matubos ang marami." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay atin pong ginugunita ang kapistahan ni Apostol Santiago. Si Apostol Santiago po ay isa sa mga disipulo o 12 apostol ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Kapatid po siya ni Apostol San Juan, at sila pong magkapatid ay tinatawag na Boanerges o yung in English, Sons of Thunder, dahil ang magkapatid na ito ay magaling sa kanilang pananalita, matikas, at tumatalab ang kanilang mga sinasabi. Alam po ninyo, kung narinig nating mabuti ang ating ebanghelyo, hiniling ng ina ng magkapatid na Apostol Santiago at San Juan na maupo sila sa luklukan ni Jesus Nazareno sa gawing kanan at sa gawing kaliwa. Ngunit anong sinabi ng ating mahal na pong Jesus Nazareno? Kung mababata nila ang mga daraaning paghihirap ng poong Jesus Nazareno, doon lamang sila magiging karapat-dapat. At sinabi pa ng ating Panginoon na hindi siya ang magpapasya sa luklukan, kung hindi ang Diyos Ama. At pagkatapos nito, nagalit ang mga kasamang apostol at nagpaliwanag sa Jesus Nazareno na sinumang nais na maging dakila ay dapat maglingkod. Tunay ngang ang paglilingkod natin sa Diyos, hindi madali. Ang paglilingkod natin sa Diyos, nangangailangan ng ibayong sakripisyo. Ang paglilingkod natin sa Diyos, susubukin tayo sa pamamagitan ng iba't ibang hamon at suliranin sa buhay. Kamakailan lamang sa mga nagdaang araw, nakaranas tayo ng hindi inaasahang tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, marami sa ating mga kadiboto, kababayan at mga kapatid sa Metro Manila ang nakaranas
ng matinding pagbaha. May mga ibang naulat na rin na nabuwian ng buhay. Gayon din, maraming ari-ariang nasira, maraming kabuhayan at nasalanta. Ang isang maliit na bagyo ay naging isang super typhoon. Naaalala ninyo, huli natin itong naranasan noong bagyong Ondoy, na kung saan walang tigil ang pagbuhos ng ulan. Kaya marami din ang mga simbahan na sa kasalukuyan ay baha din. Marami sa mga simbahan nagiging kanlungan ng mga nagugutom at mga kapatid at kadiboto din natin na walang matirhan sa kasalukuyan. Minsan napapatanong tayo kung bakit para tila baga hindi nauubos ang mga pagsubok at unos ng buhay. Minsan napapatanong tayo kung bakit lagi natin nararamdaman ang mga ganitong sitwasyon at mga ganitong kalagayan sa buhay. Minsan napapatanong tayo, naririnig ba ng Diyos ang ating mga panalangin, ang ating mga dalamhati, ang ating mga hinaing, at ang ating mga paghihirap? Kasama ba natin ang Diyos sa bawat pagsubok na ating nararamdaman? At simple lamang ang sagot, kasama natin ang Diyos. Kailanman hindi nagpapabaya ang Diyos. Kailanman hindi nauubos ang awa at grasya ng Diyos. Kaya nga ang mga simbahan bukas sa mga taong nangangailangan, sapagkat ang awa at paglingap ng Diyos hindi nauubos. Ang pagmamahal ng Diyos walang katapusan. Minsan ang hirap isipin na sa gitna ng mga ganitong pagsubok, kung nararamdaman ba natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Bagamat ang iba sa atin may mga ganyang katanungan, ang realidad, ang katotohanan, maramdaman ba natin o hindi, kasama natin ang Diyos. Maramdaman man natin o hindi, hindi mauubos ang pagmamahal ng Diyos. Lagi ngang sinasabi, di ba, kagaya ng anumang lakas ng bagyo, ang mga unos ng buhay ay parang ganito lamang. Titigil at titigil din. Anumang lakas ng bagyo at pag-ulan, makakabawi at makakabangon din tayo. Ang mahalaga, alam natin na may katuwang tayo sa isa't isa. Na alam natin na maaari tayong magdamayan. At sa mga ganitong sitwasyon at pagsubok ng buhay, sinusubok ang ating pananampalataya. Sinusubok ang bawat isa sa atin kung gaano kalaki ang puso natin upang tayo'y magbigayan, upang tayo'y magtulungan, at upang tayo ay magdamayan. Kaya nga ang panawagan sa bawat isa sa atin na tayo'y makipagtulungan, na tayo'y tumulong sa abot ng ating makakaya, sa ating mga kapatid na naghihikahos at masigit na nangangailangan sa mga sandaling ito. Hindi ito ang panahon upang tayo'y magtago ng ating mga kagamitan para ating sarilinin, ang ating mga kayamanan upang sa sarili lang natin ito magamit. Ito ang panahon ng pakikipagdamayan. Ito ang panahon ng pakikipagbahaginan.
Alam natin maraming mga pamilya ang naapektuhan. Marami sa atin ang Quiapo Church naging kanlungan simula umaga ng ilan sa ating mga kapatid. Atin silang tinulungan, pinakain, pinatuloy, sapagkat ang dambana ni Jesus Nazareno ay tahanan ng bawat Pilipino. Ang dambana ni Jesus Nazareno para sa ating lahat, higit sa lahat, para sa mga mahihirap, para sa mga kapatid nating dukha, at mas higit na nangangailangan. Kaya nga tuloy-tuloy ang pagtulong ng simbahan, sapagkat ang simbahan na ito ay itinatag mismo ng ating mahabagin, ng ating maawain at mapagmahal na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. At ito ang tinutukoy ni Jesus sa ating ebanghelyo, na tayo ay maglingkod sa isa't isa, na tayo ay maglingkod sa Diyos, na ibigay at ialay natin ang ating buhay sa ngalan ng pag-ibig, sa ngalan ng pagdadamayan, at sa ngalan ng pakikipagkapwa-tao. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa mga panahon na ito na tayo ay sinusubok ng mga kalamidad at unos ng buhay, ito ang panahon upang tayo'y magtulungan. Ito ang panahon upang ibahagi natin ang ating sarili sa iba. Ito ang panahon upang ipaabot natin ang ating pagmamahal. Ito ang panahon upang mas lalo tayong kumapit sa ating Panginoon. Alam natin at alam ng ating puso, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, si Santiago, kapatid ni Juan, ay tinawag mula sa pagsusulsi ng kaniyang lambat upang sumunod kay Kristo. Sa tulong ng apostol na natutong maglingkod sa iba, sa bawat panalangin ang ating itutugon. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Ang mga lingkod ng simbahan, naway gampanan ang kanilang tungkulin sa diwa ng paglilingkod at paglalaan ng sarili. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway makatupad sa kanilang tungkulin ng may katapatan at pag-aalay. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Magkaroon nawa ng maraming kabataang bukas loob na tutugon sa tawag para sa pagpapari at buhay reliyoso. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Ang mga may sakit, naway matutong makibahagi sa kalis ng paghihirap ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Ang mga yumao, naway tanggapin sa kagalakan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin
na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kapatid at kamag-anak natin na may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga kapamilyang at kapatid nating nagugutom at walang makain, naway ingatan, patnubayan, at pagpalain silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Diyos na aming Ama, tulungan nawa kami ng mga panalangin ni Santiago sa pagpapalapit naming sa iyo ng aming mga kahilingan. Nawa ang paglalakbay naming ito sa buhay ay mamukod sa paglilingkod sa iba. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurinya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, dalisayin mo kami, pakundangan sa nagliligtas na binyag ng inyong anak, upang sa kapistahan ni Apostol Santiago na niloob mong unang makainom sa kaniyang kalis, kami makapaghandog ng haing iyong tinatanggap na matamis sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpamapanatili ng iyong pagmamahal na hindi magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapaghiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana
sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami tulungan mo pakundangan sa pagdalangin ni Apostol Santiago. Ngayong sa kapistahan niya'y masaya kaming nakinabang sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lalong-lalo na sa ating mga online viewers. Unang-una, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtulong sa tahanan at dambana ni Jesus Nazareno. Salamat po sa inyong mga pinapadalang mga kaloob, mga online donations, sa inyong mga pamisa, sa inyong pagdadala ng mga ayuda.
Patuloy po ang panawagan ng ating simbahan sa inyong mga tulong, maging panansal man ito o sa pamamagitan ng mga dilata, ng mga canned goods, ng mga noodles. Alam naman po natin na ngayong panahon na tayo'y sinusubok, maipapadala po natin ang inyong mga tulong, ang inyong mga donasyon sa ating mga kapatid na masigit na nangangailangan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas, mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinuluwalhati 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 ka namin.